Hello guys! Welcome back! Today is Thursday again and it's my off! So, welcome again to my mini vlog and happy to see you again guys. So, by the way, I am Jackie and I am half Ilocana and half Ilongga. So, yun, half-half ako. Then, pag-uusapan natin ngayon is reality working abroad. Since wala akong kasama dito sa room at pumasok na siya because it's my off, wala akong makausap dito. So, gawa na lang tayo ng kahit konting vlog for today's video, guys. And, okay. See, hindi pa ako nakakain, hindi pa ako nakaligpit. And, so, wala akong magawa sa buhay, walang makausap, guys. Kawawa naman. So, okay. Balik tayo doon. Reality working abroad, guys. Alam nyo, mga Ilocana and mga Ilonggo dyan, siguro nakikita nyo sa mga social media, sa mga picture, o sa mga lugar na pinupuntahan namin as a OFW na masasaya. Siyempre, gusto lang namin ipakita yon sa social media na maganda yung mga napupunta namin, na masaya kami. Pero, siyempre, kahit pa paano is parang, alam niyo yun, parang, bayad namin sa kapaguran namin sa 6 days na pag-work namin. Siyempre, hindi naman every day or 7 days a week na magtatrabaho kami. I-google namin yung trabaho namin, diba, sa buong linggo. So, kailangan din namin mag-relax, mag-chill, you know, para naman ma-enjoy namin. Siyempre, maalala tayong kumanda, guys. Yan, hindi porke masaya yung mga nakikita nyo sa social media ng mga pinopost namin wala na kaming mga problema in personal life. Siyempre, lahat naman tayo may mga personal life problem. Pero, pagdating sa trabaho, iniiwasan natin yan. Ayaw natin masira yung work natin. So, must be focused to our work. As long as nasa duty tayo, char. Pero ako, diba, kita nyo naman sa mga post ko, sa mga video ko, kahit may CCTV. Ingat-ingat lang guys, huwag niya akong tutularan pag gano'n. Siyempre, tago-tago din, or ingat-ingat din pag may time. Anyway, based on my experience, of course, working abroad is very difficult. You know naman, lalo na sa pag-umpisa, sa pag-apply pa lang, yung swerte na lang natin kung may mga kaibigan tayo or mga kakilala. Umpisa pa lang sa pag-apply at pagpunta dito is magkasama kayo and magkasama rin kayo sa room. Katulad ko, may kasama ako, kaibigan ako. Siyempre, kumari ko na din na simula umpisa na nag-apply kami hanggang pagdating dito at hanggang sa kwarto is ka-roommate ko siya. We are lucky kasi magka-roommate kaming dalawa. So, dalawa lang kami sa room namin. And, of course yun, like ang kasama. Siyempre, ang share kami sa lahat. Diba? And, ayun, swerte lang kasi may kasama. What if yung mga ibang first-timers sa abroad na mag-isa lang, tapos walang kakilala, walang kamag-anak, gano'n. So, parang hirap-hirap. So, siguro kung one time or one day man at nag-post siya about na masasayang araw niya, yung paggalagala niya, siguro deserve naman niya yun. Deserve naman niya yun, guys, para ma-enjoy yung buhay niya. Ma-enjoy niya yung self niya. Na hindi lahat ng araw is igugugol sa trabaho. Kasi, syempre sa trabaho, hindi naman natin maiwasan yung sobrang stress, sa mga kasamahan, sa boss, sa
natin i-relax yung utak natin, syempre, para hindi naman nakakahalik sa puso. And, syempre, alam niyo yun, working as abroad, hindi lahat gala, diba? Or, igagastos natin lahat ng pera natin sa gala, bili ng kung ano dito, bili ng kung ano dyan. Siyempre, oo, alam natin, nag-enjoy tayo. Pero, siyempre, alam niyo naman, as a being a Ilocana, konting tipid, konting kuripot. Hindi naman lahat nga ng bagay is iwawaldas mo, diba? So, kailangan din mag-save para sa future, like that. Yes, yun lang. Swerte-swertehan lang guys sa pag-abroad. So, yung mga first timer dyan na pumunta sa abroad or saan man, hindi ko naman kayo din i-discourage guys. So, kailangan pag mga first timer or kahit yung mga second or ano, kailangan ihanda nyo yung utak nyo, yung isip nyo, at yung puso nyo. Na once na mag-abroad kayo, kailangan tibayan yung loob nyo, kailangan magpakatatag kayo, hindi yung sasabihin nyo wala pa kayo isang buwan, hindi kayo makalabas sa bahay or ano man yung trabaho nyo, na wala kayong off, hindi kayo pagbibigyan ng off ng mga boss nyo, ng mga amo nyo, or sa bahay man kayo, sabihin nyo na homesick na kayo, gusto nyo nang umuwi. O, ganon guys, ganon. Isipin nyo na kaya kayo nag-abroad, at first pa lang, nung nasa abroad kayo, first pa lang, nung nasa Pinas kayo, at pinapangarap nyo mag-abroad, so kailangan buo yung loob nyo, buo yung isip nyo mag-abroad, na kahit anong mangyari dito sa abroad, pakatatagan nyo lang yung loob nyo. Dahil dito, kahit na may mga kababayan kayo, may mga kasamahan kayo na Pilipina or like that, hindi lahat ng oras o hindi lahat ng bagay is matutulungan ka sa oras ng pangailangan. So, kailangan yung loob mo talaga, tibayan mo, lakasan mo talaga yung paniniwala mo sa God na kaya mo yun. Isipin mo na kung kaya ng iba, so kaya mo din, di ba? Ako. First time ako nag-abroad, wala din lang naman akong kakilala or something ganun. Pero iniisip ko na kung kaya ng iba, bakit hindi ko kaya, di ba? So kailangan kayanin natin. Hindi sa pinadi-discourage ko kayo ng mga first time na mag-abroad. Pero that's the reality guys. Once na nag-abroad kayo, kailangan malakas yung loob nyo. Malakas yung panalangin nyo kay God. Siyempre, isa yun. At siyempre, makikisama ka sa lahat ng mga tao, even though hindi yan mga Pinay, ibang lahi man yan, kahit anong lahi man yan, kailangan makikisama ka talaga sa anumang bagay. Hindi yung porky, ganito ako sa Pinas, office girl ako sa Pinas, ganito, negosyante ako sa Pinas, amo ako sa Pinas, pero pagdating dito sa abroad, iba ang magiging nature dito sa abroad guys. So, ang mapapayo ko lang sa inyo, once na nag-abroad kayo, pakikisama sa lahat na kahit anong lahi man yan, kahit mga Pinoy man yan, pakikisama ang the best guys. Dahil yun lang yung maibibigay mo sa kanila, pakikisama. Dahil syempre, hindi lahat ibibigay mo yung 100% na trust mo. Siyempre, magtira ka din para sa'yo, diba? Kasi ikaw lang, sarili mo lang, pagkakatiwalaan mo pag nandito ka na. So, yun guys, sana may natutunan kayo sa mini vlog ko ngayon, and see you again next Thursday to my next video guys. Bye and have a nice day. Take care. God bless. Bye. See you. Bye.